Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na matutunghayan ngayong araw. Pero bago po yan ay babati muna tayo. Hi to Sir Owen from Bacoor, Chris Marcelino from Taguig, Annaliza Balidio OFW from Singapore, Jenna Rose Quinto from Bagos City, Negros Occidental, Rose Eruyal OFW from Dubai, Camille Vergara from Santa Teresa, Batangas, Karina Dahlia from Taiwan HK, Mary Ann Fernandez, avid listener, Janeline Anilao from Iloilo, and to Marisa de los Reyes from Saudi Arabia. Tumutok lamang po kayo dahil isang kwento ng pagkamit ng pangarap at pagkamit ng pag-ibig ang ating matutunghayan ngayong araw. At nandito na nga ang kwentong pag-ibig ni Farah at Jackson. Kanina pa kita hinihintay, Farah. Jax, akala ko umuwi ka na. Hindi kita iiwan hanggat hindi mo sinasabi kung anong problema mo. Wala akong problema. Seryoso? Ang lungkot-lungkot ng mukha mo. Buong ensayo. Tapos sasabihin mong wala lang yun. Sabi ng wala, Jax. Farah. Ano? Sabihin mo na kasi. Bakit parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo? Kasi ayaw kitang umalis. Ano? Ayokong umalis ka, Jax. Alam kong pangarap mo yun. Alam kong malaking oportunidad para sa'yo pero ang sakit. Ang sakit kasi. Farah, hindi ikaw ang dapat gumanap sa lead role. Hindi kita pinili para guluhin ka, Jax. Pinili kita kasi alam kong walang ibang actor ang kayang magbigay buhay sa script ko. Kasama ko si Camille ngayon. Ang kaibigan ko simula nung college pa lang kami. At stage manager ko rin sa bawat play na ginagawa namin. Ngayon, hinihintay na lang namin na dumating ang huling actor na gaganap bilang main male lead. Para, 4:00 na. Mukhang hindi na darating yung bida natin. Baka may emergency. Kung may emergency siya, dapat may nag-abiso kahit yung manager niya. Disiplinado akong tao, Camille. Hindi ko to ginagawa para lang mabitin tayo sa rehearsal. Kaya sana magpakita na agad siya, kung hindi, maghahanap na lang tayo ng kapalit. Kilala na kita simula college, para. At alam ko rin kahit gaano ka ka-successful ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan ang ugali mo noon. Lalo na pag si Jax ang usapan. Huwag mong simulan, Cams. Alam mo kung gaano ko katroma sa nangyari noon. Ano? Hindi ka pa rin nakaka-move on? Isang dekada na, bes. Grabe ang bangayan nyo dati. Muntik nang mahati ang buong teatro sa Team Farah at Team Jax. Huwag mong ipaalala, Camille. Wala nang mas nakakainis sa lalaking yun. Ilang beses kong inulit yung eksena niya noon. Tapos sa mismong performance night, binago niya ang script. Napahiya ko sa harap ng buong audience. Tapos hindi lang yun. Iniwan pa niya yung major play na sinulat mo para sa unang TV role niya. Hindi ko alam kung matatawa ako, mainis para sa'yo eh. Hindi na ako makikipagtrabaho sa kanya. Ever. Mas gusto ko pang manahimik na lang at hindi ituloy itong play. Alam mo, Bes, kahit paano, worth it lahat ng sakripisyo natin. 10 taon na nating tinabaho to. Ngayon, isa ka ng award-winning playwright at ako naman, stage manager ng isa sa pinakamalalaking production sa bansa. Imagine, from San Felipe University Theater Club hanggang dito? Oo nga, dati pangarap lang natin to. Ngayon, ito na yung buhay natin. Pero kahit anong tagumpay pa, may ilang bagay talagang hindi ko kayang palampasin. Lalo na yung Jackson na yun. Bigla na lang may pumasok sa theater room. At hindi ko inakala na makikita namin ng isa sa mga seniors namin noong college, si Lorenzo. Mukhang may pinagdadaanan pa rin kayo tungkol sa nakaraan. Pero ladies, tapos na yun. Siguro naman, pwede nang ibaon sa limot, di ba? Lorenzo? Ikaw ba yan? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Lorenzo Villarama, ano bang pakay mo dito? But in fairness, mukhang pabata ng pabata ang mga tao ngayon, ha? Para, laging diretso talaga sa punto. Nandito ako para ipakilala ang bagong leading man nyo. Siya ang perfect para sa role. At sino naman to? Dapat hindi kami ma-disappoint yan, ha? Wow, ang ganda pala ng pag-welcome sa akin.
Di pa nga ako lumalapit, napag-uusapan na ako. Jax? Jackson Villarama? Anong ginagawa mo dito? Mukhang na-miss mo ako, Farah. Ako ang bagong lead actor mo. Lorenzo, anong kalokohan to? Kakasabi ko lang Camille kanina ha, patungkol sa ayaw na ayaw ko ng late at ayaw ko sa lahat ng tao na ito yung gaganap. Wala nang ibang mas bagay sa role. It's the best choice. Nagkunwari na lang akong napabuntong hininga sa mga naririnig ko at napahawak sa braso ko dahil alam ko naman ang rason kung bakit narito si Jackson ngayon. Nilapitan ako ni Camille at nilapit niya ang mukha niya sa tenga ko. Bes, wala ka ng ibang pagpipilian. Siya lang ang swak sa karakter na hinahanap natin saka tama naman siya eh. Alam naman nating magaling at sikat na film actor si Jackson ever since. Unbelievable. So wala na talaga tayong choice? Hindi ba pwedeng maghanap ng iba pa? Paano yung ibang actor na nag-apply sa role? Well, wala na talaga tayong choice, Farah. Alam mo namang shortlisted tayo sa mga nag-a-apply saka kailangang magaling na aktor ang kukunin natin sa main lead. Aminin mo na kasi Farah, wala nang ibang makikitang tulad ko. Kaya wala kang choice kundi kunin ako bilang main lead. Dahil ba kapatid mo si Lorenzo? Kaya ikaw yung kinuha niya? Hindi, Farah. Narito ako bilang talent manager ng play at alam ko sa sarili ko kung sino ang pwede sa roles na kailangan. Alam mo naman kung gaano ako kagaling pumili ng mga talents. Fine. Pero tatandaan mo to, Jackson Mateo. Hindi ikaw ang masusunod dito kundi ako. Ako ang playwright at ako rin yung direktor. Kaya kung may problema ka sa mga kailangang gawin, nakabukas ang pinto at pwede ka nang hindi bumalik. Well, Miss Farah Elise, wala ka namang choice kundi ako ang kukunin yung male lead. I'll try na gawin yung gusto mo. Pero hindi ko masasabing magagawa ko yung gusto mo. Wala na kaming sinayang na oras at agad ko na silang pinagsama-sama sa stage para i-orient sila tungkol sa play. Katabi ko si Camille habang hawak-hawak ko yung script na ginawa ko ng halos 2 buwan. Okay, makinig kayong lahat. May 1 linggo lang tayo para ma-polish ang buong production. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kaya ngayon pa lang, ibibigay ko na yung script para mabasa nyo bago tayo magsimula bukas ng umaga. Miss Farah, sobrang structured ng play. Meron bang espasyo para sa improvisation? Or strictly by the script tayo? Strictly by the script, Bianca. Bawat linya, bawat emosyon. May dahilan kung bakit nandyan. Hindi tayo gumagawa ng eksena base sa trip lang natin. So bawal mag-adlib, kahit konti lang. Kahit parang mas natural pakinggan. Jax, hindi ito tulad ng mga TV drama na pwedeng dagdagan o bawasan ng script kung kailan mo gusto. Ang teatro ay tungkol sa disiplina at huwag mo akong simulan ngayon, Jackson. Interesting. Anong pinaka-main essence ng play? Para mas maintindihan ko kung paano ko gagampanan ng role ko. Ang buong kwento ay umiikot sa isang lalaking nagmahal, pero naipit sa pagitan ng 2 mundo. Ang kanyang pangarap at ang taong mahal niya. Sa dulo, pipiliin niya ang mas mahalaga sa kanya. Ikaw, Noah, ang magiging third wheel, ang taong magpapaintindi sa kanya kung ano ang tunay na pag-ibig kay Bianca at Jackson. Kaya mas magiging malinaw sa male lead natin na si Bianca ang pipiliin niya. So, paanong dynamic naming tatlo? Dapat ba intense ang rivalry between me and Jax or subtle lang? Mas subtle. Hindi mo siya kailangang labanan ng direkta. Ikaw yung reality check niya. Hindi ka kalaban kundi isa sa dahilan para mapaisip siya sa desisyon niya. Paano naman ang chemistry namin ni Jax? More romantic or complicated? Complicated. Hindi ito straight up romance. Ang relasyon niyo ay puno ng mga what-ifs at mga bagay na hindi nasabi. Wow! Parang nangyari na to dati ah. Jax, hindi tayo gumagawa ng documentary tungkol sa buhay mo. Dahan-dahan ka lang, Jackson. Baka kunin niya yung script at ihampas sa mukha mo. Farah, may gusto pa akong linawin. Ano ang eksaktong transformation ng karakter ko? May redemption arc ba siya o talagang third wheel lang siya hanggang dulo? Meron. Hindi ka lang basta third wheel. Ikaw ang magbibigay ng perspective na hindi nakikita ng bida. Ikaw ang magiging dahilan para maintindihan niya kung ano ang totoong mahalaga. Kung ganon, mas intense ang ending natin, di ba? Oo, masakit. Pero kailangan for the play. Kaya mo bang tiisin ang 1 linggo na ako yung kaharap mo araw-araw?
Ang tanong, kaya mo bang sundin ang bawat linya ng script nang hindi binabago? Well, ayun lang everyone. Magkikita tayo dito the same place for rehearsal. 6 a.m. I expect na walang malilate at hanggang 10 p.m. tayo. Kailangan na nating ma-perfect ang isang oras na play natin by the end of the week. Wala na kayong alalahanin sa pagkain, susuotin. Basta alam nyo lines nyo pati yung flow. Yun yung mahalaga. Okay, dismissed. Farah, gutom ka na ba? Kumain tayo sa labas. Masyado kang seryoso kanina. Baka mag-collapse ka sa stress. Hindi ako stress. Wala akong oras sa mga taong walang respeto sa script. Ako ba yun? Grabe ka naman, Farah. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Inis na inis ka na sa akin. Kasi alam kong magiging sakit ka lang ng ulo. Malay mo. Baka ma-surprise mo na lang sa dulo. Magaling pala akong sumunod sa script. Kung mangyari yun, baka bumalik yung mga demonyo sa langit. Kaya ayusin mo yung ipapagawa ko sa'yo. Hindi yung masusunod na naman yung gusto mo, Jax. Tinitigan ko ng masama si Jackson habang papalabas siya ng pintuan at napapikit na lang ako para kumalma. Unti-unti na silang lumabas ng teatro at hinawakan ako bigla sa pulso ni Lorenzo. Pasensya ka na, Farah. Alam ko namang hindi madali para sa'yo to. Hindi naman kita sinisisi, Lorenzo. Pero sana lang, mas pinili mong kausapin muna ako bago ipasok ang kapatid mo sa project ko. Nandito naman na tayo, kaya kailangan hindi pumalya tong play. Kausapin mo na lang siya ng maayos, please. Nagmamakaawa ko sa'yo, Lorenzo. Naintindihan ko. Pero sana, hayaan mong patunayan ni Jax na kaya niyang respetuhin ang trabaho mo. Para kailangan din niya to, hindi mo lang alam. Pero nawawalan na rin siya ng mga proyekto. At dapat ba akong maawa? Dahil sa ugali niya, maraming beses siyang binigyan ng opportunity. Pero siya mismo yung sumisira sa mga yun. Alam ko. Kaya nga sana, bigyan mo siya ng pagkakataong ayusin to. Hindi mo rin naman maitatanggi na magaling siya sa mga ganitong larangan. Kahit pa na may pagkasiraulo talaga ang kapatid ko. Kung gusto niyong manatili dito, kausapin mo rin siya na sumunod. Tumango na lamang si Lorenzo at lumabas na rin siya. Tinignan ko si Camille na nasa likuran ko at tinignan ko ng mabuti ang teatro bago ko patayin lahat ng ilaw at i-lock ang pinto. Ako rin kasi ang maglalak nito pagkatapos gamitin at ako yung mananagot kapag may nangyaring masama. Alam mo, Farah, naintindihan kita. Pero, alam mo rin kailangan mong kalmahan to, di ba? Hindi ito tulad ng college days natin. Ang laki ng project na to para sa inyong dalawa. At ano, hahayaan ko lang siya ulit na gawin yung gusto niya. Camille, ito yung trabaho ko. Ito yung pangalan ko. Hindi ko hahayaang masira nang dahil lang sa kanya. Tama ka. Pero, hindi lang pangalan mong nakasalalay dito. Pati siya rin. Pareho kayong nasa spotlight ngayon. Kung hindi mo kakalmahan, sisirain niyo lang ang isa't isa. Matatanda na tayo. Mga profesional na rin tayo sa mga larangan natin. Huwag mong pangunahan ng emosyon mo dahil kilala kita, Farah. Alam kong tama ka, pero hindi ko alam kung paano makakalimot sa nangyari 10 taon na yung nakalipas. Hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko. Kasi hindi mo pa siya napapatawad. Paano ko siya mapapatawad? Kung minsan, hindi niya inako yung ginawa niya. Hindi siya humingi ng tawad. Basta na lang siyang umalis at iniwan yung project ko noon. Mabuti na nga lang nagawan ko ng paraan. At ako pa talaga yung nahirapan dahil sa ginawa niya. Alam kong mahirap, Farah. Pero minsan, hindi lang tungkol sa kanila ang pagpapatawad. Minsan, ginagawa mo yun para sa sarili mo. Para makalaya ka na sa bigat na bit-bit mo hanggang ngayon. Pero paano kung hindi ko kaya? Eh di dahan-dahanin mo. Hindi naman minamadali yun. Pero isipin mo rin, hindi mo pwedeng hayaang kontrolin ka ng galit mo habang buhay. Konting lakad lang ang ginawa namin at nasa parking lot na agad kami. Hindi na kami nagsayang pa ng oras at damang-dama na namin ng gutom sa halos buong araw na pag-aayos sa teatro. Mabuti na nga lang at hindi na ako masistress sa mga props dahil si Camille na mismo yung bahala. Pati na rin sa setup ng stage. Ang kailangan ko na lang asikasuhin ay ang mga actor sa mismong play. Agad kaming nakarating sa paborito naming kainan, ang Reza Restaurant. Nasimula pa lang ng college days ay dito na kami kumakain, lalo na kung gusto naming kumain ng seafood. Ito na rin yung pampakalma namin lalo na kapag sobrang dami naming ginagawa.
Hindi pa rin ako makapaniwala. 10 taon, Farah. 10 taon bago tayo nakarating sa ganito. Tanda mo pa ba na halos tipirin pa natin mga sarili natin, makakain lang tayo rito? Halos wala tayong kainin ng ilang araw. Oo nga, dati, nagkakasya lang yung baon natin sa fast food. Ngayon, kaya na natin kumain sa kahit anong restaurant na gusto natin. At nakabili ka na ng bahay at kotse. Grabe yun. Dati, sa apartment ka lang na butas-butas ang bubong. Oo, pero hindi madali. Kailangan kong patunayan ang sarili ko sa industriya. Ngayon, nakuha ko na itong malaking production. Tapos kapag maganda pa yung play na magagawa natin, hindi na tayo maabot. Pero bakit biglaan to? Hindi ba may ibang playwright dapat na inassign dito? Oo, pero na-disqualify siya. May kinasangkutan siyang criminal charges kaya natanggal siya sa project. Bigla akong tinawagan at inoffer sa akin to. Kilala mo naman ako, Camille. Alam mong hindi ako nagtatapon ng opportunities. So ibig sabihin, ito na ang pinakamalaking break mo. Wala nang makakaharang sa'yo. Oo, kaya hindi ko hahayaang masira to ni Jax. Speaking of, alam mo bang ang laki ng naabot niya? Kahit nung iniwan niya yung last play mo, hindi siya nawala sa industriya. Oo, pero alam mo rin kung bakit hindi ako natutuwa. Gets ko, pero aminado akong magaling talaga siya. Alam mong bagay siya sa role, di ba? Ang hindi ko matanggap, bakit siya lang natira? Alam mo bang ang dami nating nag-audition para sa role niya? Paano nangyari na nag-back out lahat? Hindi mo alam kung bakit? Wala, basta isa-isa silang nag-withdraw. Wala na akong nagawa kundi tanggapin kung sino ang natira. Kahit hindi ko alam kung sino yun dahil biglaan na lang nagsabi sa akin kaibigan ni Lorenzo. Mukhang si Jax talaga ang itinadhana sa role na yan. O sadyang malas lang ako? Kahit anong sabihin mo, andito na to. Kaya wala ka nang kawala. Paano ba makakalimot sa ginawa niya nun? Alam kong matagal na yon, pero hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko. Kasi halos makita ko na yung sarili ko na hindi magiging parte ng industriya na to. Hindi kita masisisi, pero Farah, kung gusto mong umusad, kailangan mong iwan sa nakaraan ang galit. Hindi mo kailangan kalimutan, pero baka oras na para patawarin? Madali lang sabihin yan, Camille. Alam ko, pero isipin mo rin, kung hindi mo to gagawin, ikaw rin ang mahihirapan, tsaka ayaw mong masirang pangalan mo dahil lang sa personal na away, di ba? Tama ka. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Tinapos na namin agad yung dinner dahil halos 7:00 na ng gabi. Maaga pa kami bukas kaya kailangan na rin naming magmadali bago pa makulangan ng tulog. Hatid na kita. Talaga ba? Sure ka ha? Kung ganun, salamat boss. Alam mo, kahit anong inis mo kay Jax, hindi mo may tatanggi na ito ang pinakamalaking oportunidad sa'yo. Alam ko, kaya nga pipilitin kong matapos to nang walang problema. Nagpatugtog na lang kami hanggang sa makarating kami sa apartment ni Camille. Kaya mo yan. Kita tayo bukas. Sabi mo ha, bawal ang malate. Oo, ingat ha. Alalahanin mong ikaw yung bahala sa props natin. Huminga na lang ako ng malalim at umuwi sa bahay ko na walang katao-tao. Isa na namang araw na kung saan uuwi ako sa walang ingay na bahay na ako lang ang nakatira. Masakit pa rin sa loob ko, sa mga magulang ko, na iniwan kaagad ako. At hindi ko man lang naparana sa kanila ang perang kinikita ko ngayon. Bago pa man mag-alarm yung cellphone ko, unti-unti ko nang naibuka ang mga mata ko. Ngayon ko lang napagtanto na 5 araw na lang ang natitira bago maganap ang play namin. Dali-dali na akong kumilos nang makita ko na 4:00 na ng umaga. Naligo, nag-prepare, at nag-drive na papunta sa theater. Dali-dali na akong lumabas ng sasakyan ko. Bit-bit ang bag ko at ang susi sa kandado ng theater. Bigla na lang may kumalabit sa akin sa likuran, kaya bigla akong nabato ang bag ko papunta sa likod. Ang sakit ah. Ang bigat ng bag mo, Farah. Ano bang laman yan, ginto? Huwag mo ang gawin yan. Dati ka bang multo? Ang aga-aga, Jackson. Wow, maaga ka ngayon. Baka naman nagbago ka ng landas, Farah. Excuse me?
Maaga talaga ako. Kayo lang yung late. Os, baka naman may binabalak ka kaya ang aga mo ngayon. Wala akong binabalak, okay? Inaasikaso ko lang yung mga props para madali nilang gagawin ni Camille. At hindi pa rin dumarating yung in-order kong breakfast para sa lahat. Kaya huwag mo akong simulan. Pakibilis naman sa pagbukas. Mabigat yung bag mo. Tsaka sigurado ka? Baka naman gusto mo lang ako makita ng mas maaga. Gabi-gabi nga kitang makikita sa ensayo simula ngayon. Gusto mo pang dagdagan? No thanks. Grabe ka. Akala ko special ako sa'yo. Special? Oo naman. Special na abala. Tinignan ko siya ng masama tsaka pumasok sa loob at binuksan lahat ng ilaw. Wala naman akong napansing nagbago sa lugar kaya naglakad na ako papunta sa stage para magsimula. Aray naman! Ang sakit mo namang magsalita sa umaga. Hindi ka ba kumain ng matamis kagabi? Oo, kasi baka maging katulad mo ko. Puro bola. Hindi naman ako namubola eh. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Relax ka lang. Baka ma-high blood ka sa umaga. Wait, sino kaya yun? Baka naman boyfriend mo. Humihingi ng tawad kasi hindi ka nilambing. Alam mo, kung hindi lang mahaba yung pasensya ko, matagal na kitang binalibag. Kanina pa talaga nung ginulat mo ko. Agad kong tinignan ang phone ko at nag-message ang driver nang pinag-orderan ko ng pagkain na nasa labas na siya. Kinuha ko kaagad ang wallet ko at nagbayad. Hindi ko nga in-expect na darating agad ito dahil kahapon lang din ako nag-iwan ng mensahe sa kanila na ganito karaming order araw-araw simula ngayon. Uy, amoy pagkain. Para sa lahat, 'di ba? Pwede bang mauna? Huwag kang swapang, hintayin mo yung iba. Ang unfair mo. Alam mo namang mas malakas akong kumain eh. Alam ko rin na mas malakas kang manggulo. Hindi ko kasalanan kung natutuwa akong asarin kita. Wow! Inamin mo rin sa wakas. Parang hindi ko kilala yung buong pagkatao mo kahit 10 taon na yung lumipas ha. Oo naman. Kasi nakakagaan ng loob pag naiinis ka. Jax, gusto mo bang hindi kita isama sa kakain mamaya? Sige na, joke lang. Huwag mong kunin yung pagkain ko, please. Magmakaawa ka muna. Farah, please. Mamamatay ako sa gutom. Ang drama mo naman, sige na nga. Baka magkaroon pa ng pangit na bangkay dito. At magdala ng kamalasan sa buong cast at staff. Napatingin kami parehas sa may pintuan at doon ko nakita sina Camille. Yung ibang staff at sina Noah nakakarating lang. Kitang-kita ko na hindi pa sila ganoon kahanda sa oras ng ensayo at kahit ako rin naman. Buti naman dumating na kayo. Eto na yung breakfast natin. Naunahan ako. Next time order ka ng extra para sa akin lang ah. Sa susunod, ikaw na lang yung umorder. Para walang umaangal. Oo, pero isusulat ko sa note, para kay Jax lang. Bawal si Farah. Aba, lakas ng loob mo ah. Siyempre, lalo na pag gutom ako. Ano na naman ba tong gulo nyo, ha? Aga-aga ang ingay nyo. Si Jax kasi ang kulit. Ako? Ikaw kaya tong nananakit ng gutom na tao. Hala, tigilan nyo na yan. Kumain na lang tayo. Isa-isa na silang kumuha ng pagkain at dapat kaming dalawa lang ni Camille. Pero nagulat ako at nagsiupo na rin sa paligid namin sina Noah, Bianca at si Jax. Hindi na ako nagreklamo. At magandang opportunity din to na makausap sila at mas makilala pa. Mukhang masaya na agad ang umaga natin ah. Sinong nanalo sa asaran? Siyempre ako. Kailan pa nanalo sa akin yung isa dyan? Laging ang talo sa akin simula nung college pa lang kami. Wow, unfair naman. Wala pang judge, may nanalo na. Ramdam ko na araw-araw kayong may gantong eksena. Hindi na ako magugulat sa susunod. Tara na, kain na tayo bago pa kayo mag-away ulit. So, Miss Camille, kayo pala ni Jax at Farah. Matagal nang magkakilala? Oo naman, noon pa. Mga nasa college pa lang kami, magkakilala na kami. Talaga? Paano kayo nagkakilala? Huwag mong sabihin sa kanila yung nakakahiya kong moments ha. Ibig sabihin may kwento yun? Sige nga, spill na! Well, dati kasi, pare-pareho kaming sumali sa isang maliit na theater group. Sabay-sabay kaming nagsimula. Ang dami naming pinagdaanan bago kami napunta rito ngayon. Grabe, ang tagal na pala. Sobrang swerte nyo na magkasama pa rin kayo hanggang ngayon. Oo nga, pero grabe rin siguro ang hirap ng pinagdaanan nyo sa theater dati, no?
As in, ang daming rejection, ang daming audition na hindi namin nakuha. Pero hindi kami sumuko. Tama, sinubukan namin lahat na pwedeng gawin para makapasok sa industriya. May panahong gusto na naming sumuko pero ayun, heto kami ngayon. At least, worth it ang lahat, di ba? Pero kaya ba natin to? Ilang araw na lang preparation natin para sa play. Tapos parang ang dami pang kulang. Oo nga, parang hindi sapat ang oras natin eh. Kakayanin natin to. Alam nyo naman, sanay tayo sa pressure. Wag lang talaga may umalis, nang 5 araw na lang ang natitira sa atin. Tsaka wala naman tayong choice kundi kayanin, diba? Tama. Isa pa, nasanay na tayo sa ganito. Ang importante, tulungan tayo. Okay. Kung ganyan, all in na tayo. Sige, game. Pero kung may masyadong pagod, sabihin nyo ah. Hindi nyo naman kailangan pilitin ang mga sarili nyo. Oo naman, lalo na yung si Jax, baka magreklamo na naman yan. Grabe naman, ako pa talaga. Oo naman, sino pa ba? Pero tandaan nyo ha, hindi tayo pwedeng mag-relax masyado. Stricto tayo pagdating sa ensayo. Dapat nasa focus tayo. Tama, wala nang kalokohan kapag sa rehearsal na ha. Kailangan seryoso tayo kung gusto nating magtagumpay. Aba grabe, biglang seryoso si Farah. Para namang hindi halata. Pero tama naman siya. Lalo na't kaunti na lang ang oras natin. Kaya natin to. Basta magtutulungan tayo. Magsisimula na tayo in 30 minutes. Kailangan nakapaghanda na ang lahat. Inaasahan kong nabasa nyo na ang script para mas mabilis tayo. Huminga ako ng malalim bago kumain ulit dahil alam kong magsisimula na naman ang ensayo. Bago ang mismong performance namin dito. 5 oras na ang dumaan pero hindi pa rin kami makaalis sa scene 3 nang dahil lang kay Jackson. Hinahabaan ko na lang ang pasensya ko at nagbibigay sa kanila ng 10 minutes break para kahit papano hindi ma-burn out ang lahat. Si Camille naman at ang ibang staff ay abala sa paggawa at pag-aayos ng props sa likod kaya kami lang 4 na mga actor ang nandito sa stage. Okay everyone, magsisimula na tayo. Jax, tandaan mo ha, walang adlib. Stick to the script. Relax ka lang, Derek. Naiintindihan ko na yan. Hindi ko na babaguhin. Sana nga seryoso siya ngayon. Kanina pa to pasaway eh. Kaya kung ako sa'yo, Bianca, dapat sinasampal mo na yan si Jackson. Sa bagay, hindi yan mabubuhay nang walang palabas. Alright, scene 3. Take 1, action. Ba't mo ginawa yun? Alam mong mali. Pero grabe, ang init dito, wala bang aircon? Baka malusaw ako sa eksena natin. Cut! Jax, ano yun? Hindi yan kasama sa linya mo. Ilang beses na ba tayong magpapaulit-ulit sa scene 3 mo? Ilang oras na talaga tayo dito, yan pa rin yung inaayos natin. Pampainganyo lang, Derek. Ang bigat kasi ng eksena eh. Aminin mo, Farah. May punto siya. Medyo mabigat nga yung scene eh. Hindi ito comedy skit, Noah. Kailangan nating seryosohin to. 5 araw na lang yung natitira para mag-ensayo. Kaya huwag niyo akong idadaan sa mga ganyang rason. Sinabihan ko na kayo na stricto ako sa oras ng ensayo at hindi niyo ako kaibigan kapag nandito tayo. Farah, baka pwede nating itry ulit. Mas nakakatulong kung lahat tayo ay composed. Magsimula tayo ulit, Jax. Wala kang babaguhin, maliwanag. Oo na, stick to the script. Gets. Wait, Farah. Kung okay lang sana, magta-try na rin kami ng mga props dito sa stage. Para maayos na rin namin kung paano ang gagawin bawat scene. Sige lang, magdahan-dahan lang kayo. Hinayaan ko silang mag-ayos ng props sa likod ni Jax at napabuntong hininga na lang ako sa gigil dahil alam kong makakailang ensayo pa kami bago ayusin ni Jax ang eksena niya. Sa buong play ba naman, halos lahat doon ay may parte siya. Okay, scene 3. Take 2, action. Bakit mo ginawa yun? Alam mong mali yung ginawa mo. Nagulat ako nang bigla siyang umikot at hindi ko inaasahan nang isa sa props na bitbit ni Camille ay lumipad papunta sa akin. Aray! Para ayos ka lang? Oh my God! Ang lakas ng tama! Teka, nagdudugo ang ilong mo, Farah. Kukuha lang ako ng panyo. Ano tong ginawa mo, Jax? Hala, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano tumalsik yun. Farah, may nahihilo ka ba? Gusto mo bang magpahinga na muna? Hindi ako nasaktan. Pero seryoso na to. Wala tayong progress matapos ang 5 oras dahil sa katigasan ng ulo mo, Jax.
Hindi ko naman sinasadya. Ang hina naman ng props niyo, Camille. Tama na! Hindi na to nakakatuwa. Para kumalma ka na muna. Huminga ka ng malalim. Alam mo, tama na. Hindi ko na kaya to. Masyado na akong nagpapakapagod sa isang taong napakatigas ng ulo at mukha. Para, sandali lang. Hindi ko na kinaya at lumabas na agad ako ng teatro. Hindi ko napansin na natulo pa rin ang dugo sa ilong ko, pati na rin yung mga luha ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa inis, sa sakit ng pagtama ng props, o sa sobrang pressure na nararamdaman ko. 5 araw na lang, wala pa rin kaming progress. Paano ko pa to aayusin? Para, ano bang tumatakbo sa isip mo? Naalala mo ba yung college tayo? Kung paano ko muntik nang mawalan ng tsansa sa ganitong larangan? Yung maging direktor? Dahil sa isang pagkakamali? Halos mawala lahat ng pinaghirapan ko at ngayon parang mauulit na naman yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero lumaban ka noon, Farah. At nakabangon ka. Bakit ngayon ka susuko? Narinig ko ang nangyari. Eto tissue. Punasan mo ang nosebleed mo. Tumawag na rin ako ng kakilala ko para ma-check ka ng maayos. So tatanggalin mo na si Jack sa play? Pakitanggal na. Napapagod na ako na pagsabihan niyang kapatid mo na walang ibang ginawa kundi laruin yung mga play ko. Hindi. Kaya kita kakausapin ngayon. Parang walang nangyayaring tama, Lorenzo. Lahat ng effort ko parang wala lang. Hindi madali ang maging leader. Pero hindi ibig sabihin na wala ka nagagawang tama. Ganito na lang. Bigyan mo ng huling pagkakataon si Jax. Tapos kapag hindi niya pa rin inayos, tanggalin mo na. Farah, huwag kang sumuko. Alam kong mahirap, pero kaya mo to. Ganun na lang ang gawin mo para hindi na rin siya mamihasa na okay lang ang ginawa niya. Paborito mo, di ba? Isang inumin lang. Sigurado ako makakaisip ka na ng solusyon. Salamat. Basta kung ano man yung maging desisyon ko, wala ni isa sa inyo ang magsasalita. Tumayo na si Lorenzo at may iba pa siyang bitbit na mga kape na para sa mga staff. Niyakap ako ni Camille at kahit papano kumalma ako. Siguro nga'y natatakot lang din ako para sa sarili ko at ang pressure din dahil malapit na kami mag-perform. Pumasok na kami sa loob at nagsimula ng mag-ensayo. Pero sa mga scenes muna nawala si Jax. Habang nasa harapan si Noah at Bianca, na ginagawa ang last scene nila mula sa script, napatingin ako sa orasan at 8 PM na pala ng gabi. Naisipan ko na dahil maganda yung ginawa nila at nakita ko rin na mabilis gumawa ang mga staff sa mga props, naisipan ko na maaga silang pauwiin. Okay guys, maganda naman yung naging ensayo natin ngayon. Ang ganda ng chemistry nyo, Noah at Bianca. Kitang-kita na may improvement. Good job. Salamat, Farah. Sobrang nakatulong yung direction mo. Mas naging madali para sa akin ang pag-internalize ng karakter ko. Sana bukas magawa ko pa ng mas maayos. Oo, mas naging comfortable ako sa eksena natin. Pero medyo kinakabahan pa rin ako sa ibang scenes. Kailangan ko pang ayusin ang delivery ko sa ibang linya. Mabuti naman. Pero bukas, mas duduguin pa kayo. Kaya magpahinga kayo ng maayos ha. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Lalo na't malapit na yung performance natin. Wait, pinapauwi mo na ba kami? 8 PM pa lang, di ba? Farah, sure ka bang kaya mo mag-isa dito? Baka gusto mong tulungan ka namin sa pag-ayos ng props? Wag na, Camille. Gabi na. Kailangan yung magpahinga. Ako nang bahala dito tsaka masyado na kayong pagod. Tsaka maraming nagawa ngayong araw. Sigurado ka? Baka naman mahilo ka na sa pagod. Ayos lang ako. Sige na, alis na kayo. Bago ko pa kayo pilitin. Isa-isa na silang nagpaalam sa akin at naglakad palabas ng teatro. Hindi na ako naghintay pa at inayos ko na ang mga gamit ko para bukas at binasa ng mabuti ang script na ginawa ko. Sa wakas, tapos na rin to. Ang daming kailangang ayusin. Parang gusto ko na rin matulog. Ano yun? May naiwan pa ba? Napatingin ako sa buong lugar pero wala naman akong makita kung saan galing ang tunog na yun. Kaya bumalik ako sa pagbabasa. Farah! Aray! Anong problema mo? Ba't mo ako binato ng script? Ano ka ba? Gabi na, nagulat ako. Kaya kita nabato. Seryoso ka bang matutulog ka dito? Grabe ka naman, hindi naman sinasadya. Sandali lang ako nakapikit tapos gigisingin mo akong may suntok ng makapal na script. Ah, ganon. Sige,
Kung gusto mong mamatay sa script na yan, okay lang. Pwede ko pa ulit ihampas sa'yo to. Hindi na. Sobrang violent mo, Farah. Natulog lang naman ako saglit. Hindi mo naman kailangan patayin ako sa takot at sa script mo. Sige, umalis ka na. Matulog ka ng maaga para hindi ka zombie bukas. Wow, concern ka sa akin? Hindi. Kailangan mo lang ng matinong isip bukas. Wala akong balak ulitin yung mga eksenang sablay ang delivery mo. Bakit? Anong meron bukas? Hindi ba rehearsal lang ulit? Simple lang. Practice mo from 6 a.m. hanggang 2 a.m. para matutunan mong seryosohin yung trabaho mo. Ha? 6 a.m. hanggang sa... Anong ginagawa mo? Pinaparusahan ako? Narinig mo naman siguro, diba? Kailangan mo maghabol ng practice. Sa tingin mo ba, mas inuna ko muna yung scene sina Noah at Bianca nang hindi kita pahihirapan sa susunod na araw? Bakit naman ganun katagal? Hindi ba pwedeng normal na oras lang? Kasi gusto mo ng quits, diba? O gusto mong dagdagan ko pa yan? Para naman. Hindi ko pa nararanasan ng ganitong kalupit na rehearsal schedule. Susunod ka sa script. O gusto mong gawin ko pang 5 a.m. yung ensayo mo? Pwede naman akong mas maging creative sa schedule mo. Sige na. Bahala ka na. Wala na akong laban sa'yo. Good. Mas mabuti pa. Umalis ka na bago kita ipagpagsasahig at maging permanent resident ka na ng venue natin. Tara na. Unless gusto mo nang maiwan dito sa loob. Rinig na rinig ko ang paghinga niya ng malalim. At sumunod na lang sa akin sa paglabas ng teatro. Hindi ko alam kung matutuwa ako or matatakot sa'yo, Farah. Pero parang mas natatakot ako. Matakot ka talaga sa akin, Jax. Hindi ako basta papayag sa gusto mong mangyari. Ako ang direktor at ang writer. Kaya hindi ako papayag na ibahin mo lang ang gusto mo. Nila ko na ulit ang kandado at hinayaan ko na siya kung saan siya pupunta. Hindi ko na rin siya tinanong kung kailangan niya ng kasabay lalo na't gabi na. Malaki na siya. Agad akong umuwi at nag-half bath para makatulog na agad. Mabuti na lang at nag-dinner na din kami kaya mabilis na lang akong nakatulog. Sakto na namang 4:00 ako nagising. Pero ngayon, mas ginaganahan akong kumilos dahil alam kong pahihirapan ko si Jax sa pag-iensayo ngayong umaga. Hindi na ako nagsayang ng oras at naligo na agad tapos dumiretso na sa teatro. Uy Farah, ang aga-aga mukhang masama na agad yung gising mo. Jax, 5:00 pa lang ng umaga tapos nandito ka na agad para manggulo? Umayos ka bago akong mainis lalo na sa'yo at batuhin kita ng mga props dito sa loob. Siyempre, excited na ako sa training natin. 6 a.m. to 2 a.m. diba? Parang military camp lang ah. At kung hindi ka titigil, baka mas sumaba pa yan. Chill lang, Direk. Mabuti nga't maaga akong dumating. Kasi babasahin ko yung maganda mong script eh. Biruin mo. Sinulat mo rin pala to? Hindi ko naman sinabi na may iba pa na gumagawa niyan, diba? Kaya malamang ako talaga yung writer niyan, kaya ayusin mo. Grabe ka talaga, Farah. Wala bang araw na hindi ka nakasimangot? Meron naman, kung wala ka. Mas sumasaya ang buhay ko tsaka alam mo yon? Wala talaga akong pangit na problema. Alam na namin parehas na yun ang delivery. Kaya hinayaan ko na si Jax ang tumanggap at magbitbit ng mga yon. Breakfast time! Sakto, may mainit na kape din. Malamang nag-order ako. Sa tingin mo ba magbibigay sila ng libreng kape sa tulad mo? O Farah, baka gusto mong humigop ng kape para naman lumambot yung puso mo. Sarap kaya ng kape sa umaga, pero mas masarap yung tahimik sana yung bunganga mo, Jax. Alam mo, matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta ka na matapos ang 10 taon? Mahirap nung una. Akala ko hindi ako magtatagal sa industriyang to. Hindi ko nga inaasahan na magiging parte ako pagkatapos ng ginawa mo nun eh. Pero nagtiyaga ako. Nag-aral pa ako sa iba't ibang bansa para lang mahasa yung skills ko sa pagdidirect. Kaya pala big time ka na ngayon. Dati ikaw yung tahimik lang na writer at director sa likod ng set. Tapos, lagi mo akong kaaway, lalo na kapag nag-a-adlib ako. Oo, tapos ikaw naman yung sikat na aktor nun. Ano nang nangyari sa'yo? Dati, halos hindi ako nauubusan ng roles. Pero ngayon, pakonti-konti na lang yung offers. Ang dami na kasing bago eh. Puro fresh faces, katulad ni Bianca. Ganyan talaga. Pero depende din sa galing ng artista. Hindi lang naman puro itsura yung hinahanap ng industriya eh. Sa bagay, pero mas gusto ko pa rin yung mga panahong sikat pa ako. Baka kasi kulang ka na sa effort. O baka naman nasanay ka lang na madali ang lahat dati.
Huwag mo akong asarin, Farah. Hindi lahat ng tao katulad mong perpekto. Yun nga yung nagugustuhan sa akin ng lahat lalo na ng audience. Ang mga adlibs ko. Hindi naman ako perpekto. Magaling lang akong magtiyaga. Oo, Sasha. Tama na yung motivational speech mo. Maghanda ka na dahil hindi mo ako matitinag ngayong ensayo natin. Paparating na rin yung ibang mga kasama natin kaya alam kong nakahanda na yung mga linya mo para mapahiya ko. Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo, Jax. Habang nakain kami, unti-unti na ring nagsidatingan sina Camille at nakisabay na rin sila sa pagkain. Nararamdaman ko ang antok pero kahit papano ay nagising ako dahil sa kape. 4 na araw na lang bago ang pagtatanghal at naniniwala ako na kaya namin to. Simula ng 6 a.m., naging maayos ang ensayo ng lahat. Patapos na rin ang paggawa ng props kaya paniguradong bukas ay pwede na kaming magsimula sa simula't simula ng pag-iensayo kasama ang mga props. Pagkatingin ko sa oras, saktong 10 p.m. na kaya pinatapos ko na lang ang linya ni Jax. Okay, good job team. Mas maayos na ngayon ang execution pero hanggang dito na lang muna tayo. Pwede nang umuwi ang lahat. Ang aga naman natin natapos. Usually, inaabot ng ating gabi ang mga ganitong rush na place, di ba? Oo nga, parang may kakaiba. May gusto akong ayusin kay Jax. Hindi ko na kayo kailangang pahirapan pa. Mas okay na naiipon yung pahinga nyo para sa play natin mismo. Wala kayong kailangang isipin. Sige na, pwede na kayong umuwi lahat pati yung mga staff. Uy Jax, anong ginawa mo? Parang ikaw lang ang may natirang exam. Mukhang ang ganun. Malalagot na naman ako sa professor ko na guidance counselor sa gabi. Good luck na lang. Baka ipaulit sa'yo ang buong script Umalis na kayo bago ko isipin na kayo naman yung pauulitin ko. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at nagpaalam na silang lahat. Napahinga ako ng malalim ng maraming beses dahil ilang oras ko pang pagtitiisan si Jax para lang sa play na ito. Napansin ko kasi na hindi maayos ang mga delivery ng linya niya kahit akma sa script ang lines niya. Jax, ulitin natin yung last scene mo. Pero okay naman yung delivery ko kanina Saktong-sakto naman sa script, diba? Hindi pa ba sapat yun? Oo, pero parang walang buhay. Alam mo hindi dapat ganun bilang aktor. Wala akong nararamdaman. Sinunod ko lang naman yung linya, diba? Tama naman yung words. Walang kulang. Hindi lang words yung mahalaga, Jax. Kailangan may bigat, may emosyon. So gusto mong madrama ako? Gusto mong humagulgul ako sa eksena? Hindi naman iyak yung basihan ng emosyon. Gusto ko lang ng sincerity, yung mararamdaman ng audience. Ikaw ba, kapag nanonood ka, ayaw mo na nararamdaman mo yung delivery ng aktor? Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang sumigaw ako? Lumuhod? Anong eksaktong hinahanap mo? Gusto kong makita kung ano yung tunay mong nararamdaman. Hindi yung scripted lang. Yung totoo, Jax. Paano kung wala akong nararamdaman? Bullshit! Hindi mo kayang umarte ng ganito kung wala kang pinanghuhugutan. So, psychoanalysis na to. Ano na to? Therapy session? Kung kinakailangan, oo. Hindi ka naging aktor nang wala yung hinahanap ng audience, Jax. Yan ang isa sa tinuro sa atin nung college tayo. Ako yung director at playwriter. Alam ko kung gaano kahalaga ang delivery ng lines. Lalo na kung gawa ko yan. Hindi ako papayag na mabasura lang yung gawa ko nang dahil lang sa ganyang actingan mo, Jax. Intindihin mo yung parte mo. Hindi ako sanay nang hindi ako nag-a-adjust ng lines. Ano? Doon ako nagiging natural kapag binabago ko yung script para mas akma sa akin. Mas nararamdaman ko na ako yung karakter na yun, Farah. Alam mo yun, dahil kilala mo ko. At kilala ako sa galing ko na mag-improvise ng mga linya. Kaya sana na-gets mo rin yung punto ko, bakit ko ginagawa yun. So mas comfortable ka kapag ikaw yung nag-a-adjust ng lines mo? Exactly! Kasi kung basta ko lang babasahin yan, parang wala lang, parang hindi ako yun. Alam kong perpekto yung script at flow na gusto mo. Pero mukhang doon tayo talaga magkakaroon ng problema dahil hindi tayo parehas ng gusto. Tinignan ko siya at kita ko na seryoso siya. Tumalikod ako saglit at tinignan ang script na nasa mesa. Tama naman talaga siya. Hindi naman dapat laging nakasunod sa script ang linya ng aktor o ang mismong mangyayari. Dahil ito lang yung basis ng lahat, kahit na mga props.
Kaya pala parang pilit. Sige. Gawin nating onting adlib mo. You can tweak some words pero dapat same essence ha. Ngayon nagkakaintindihan tayo ng punto. Pagbibigyan ko yung gusto mo pero sana pagbigyan mo rin yung gusto ko. Klaro? Deal. Pero kung pangit pa rin, kasalanan mo na. Kung pangit pa rin, baka hindi script yung may problema. Baka sadyang pangit ka na talaga, hindi lang sa pagiging aktor. Grabe ka. Pag hindi okay, ibig sabihin ako na yung problema. Kung hindi mo ibibigay yung totoo mong emosyon, oo. Ang hirap po palang pakasamahan. Pero epektibo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman, gaano kahalaga ang director at playwriter sa'yo? Ha? Bakit mo naman natanong? Kasi gusto kong maintindihan kung bakit ka ganito kaseryoso. Hindi lang ba sa trabaho to para sa'yo, diba? Hindi lang. Simula pagkabata, nandito na ako. Dito ako natutong magsalita, umiyak, tumawa. Ang playwright ang bumubuo ng mundo sa papel. Pero ang direktor ang nagbubuhay nito sa entablado. Hindi mo lang binibigkas ang linya. Dapat maramdaman mo din kung bakit mo sinasabi ang mga yun. Ibig sabihin, kapag may kulang sa emosyon, parang hindi mo narespeto yung mundo na binuo nila. Eksakto. Kaya ganun ako kahigpit. Hindi lang to performance, Jax. Dapat may emosyon. Kaya sobrang pinapahalagahan ko ang bawat play ko. Kaya siguro naging sobrang perfectionist ko rin na kahit yung mga linya na isinusulat ko, kailangang eksakto. So kung wala akong nararamdaman na emosyon, ibig sabihin robot ako? Minsan parang oo. Ang galing mong umarte pero minsan para kang walang pakiramdam. Wow, salamat ah. Ang dami kong fans pero ikaw lang yung nagsabi niyan. Sa bagay, hindi naman kasi ako sanay na eksaktong linya sa script yung sasabihin sa harapan ng lahat. Eh kasi naman Zax, may moments ka na para kang nagbabasa lang ng libro sa recital. Grabe ka. Next time sisiguraduhin kong may tears of joy sa dulo ng performance ko. Basta siguraduhin mong hindi ako matatawa sa halip na maiyak. Alam mo Farah, ngayon lang ako may nakatrabaho na direktor na kasing tindi mo. Sa loob ng 10 taon simula nung college natin, ikaw lang talaga ang stricto pagdating sa script. Pero kahit na ganun, kapag napapanood ko yung mga play mo, laging maganda pa rin yung kinalalabasan. Kahit nakakainis minsan, naiintindihan ko na. Nakakainis pala ha? Bakit? Ngayon mo lang ba nakikita kung gaano kahalaga yung ganap ng direktor? Hindi. Ngayon ko lang nakita ang isang direktor na hindi lang gustong maganda yung palabas, kundi gusto ring maramdaman ito ng audience. Iba ka. At ngayon lang din ako may nakatrabaho na isang aktor na kayang dalhin ng eksena na hindi lang sa linya, kundi pati sa emosyon. Alam mo bang napakahusay mo, Jax? Hindi lang sa dahil sa pag-improvise mo ng script, kundi sa paraan mong gawing sarili ang bawat eksena. Akala ko hindi mo ako gusto bilang artista. Hindi naman sa hindi kita gusto. Gusto ko lang na gawin ito na may mas malalim na emosyon sa harap ng audience. So ibig sabihin, pasado na ako sa panlasa mo bilang artista. Huwag kang masyadong magmayabang. Sige na, simulan na natin ulit. Wait, dapat bang may award akong Best Director's Favorite Actor? Sige, bibigyan kita ng papel sa background sa susunod na play. Ang sakit para ha, sa background agad. Gawin mo maayos tong eksena at baka bigyan pa kita ng starring role ulit. Okay? Simulan mo na ang linya mo. Tandaan mo ang napag-usapan natin, Jax. Salamat, Farah. Sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman na may totoong nagtitiwala sa kakayahan ko. Gawin nating sulit ang tiwala ko. Handa ka na ba? Handang-handa. Scene 4, Action. Ilang scenes na ang lumipas at halos lahat ay maganda ang ginagawa ni Jax. Kahit na mag-isa lang siya sa harapan, kayang-kaya niyang gawin at ibigkas ang lahat ng nasa script na ginawa ko kahit may konting improvised. Kung titignan ko, mas naging masigla siya at mas naging maganda ang performance niya. Lalo pat nakikita ko kung paano niya dagdagan ng emosyon. Pack up na! Good job! Diyos ko, Jax! Sobrang nakakatuwa na nagkasundo rin tayo, ha? Grabe! 4:00 na pala. Paano natin nagawa yun? Ikaw kasi bigla kang nag-level up. Ang dami mong adlib pero ang ganda ng timing. Sabi ko sa'yo mas gumagana yung utak ko kapag hindi sobrang scripted. Alam mo,
Hindi ko ina-expect na ganito kaganda yung kalalabasan. Kahit pagod, worth it. Oo nga, pero aminado ako muntik na akong sumablay kanina sa emotional scene. Pero hindi ka naman sumablay eh. Parang natural lang sa'yo yung pag-iyak. Di ko alam, may talent ka pala sa drama ha. Hoy, anong akala mo? Action star lang ako. Kaya ko rin magpaiyak ng audience, no? Oo na, award-winning actor ka na. Pero seryoso, ang ganda ng delivery mo. Practice lang. At saka natuto ako mula sa college days natin. Ay, speaking of college, naalala mo pa yung eksena na pinilit kitang ulitin ng 30 beses? Siyempre, paano ko makakalimutan? Akala ko matutunaw na ako sa inis nun eh. Feeling ko gusto mo akong patayin sa rehearsal. Grabe ka, hindi naman. Gusto ko lang kasi perfect yung play. Pero ikaw, pinahiya mo talaga ako sa harap ng lahat. Sa mismong performance night. Binago mo yung script. Hoy, hindi ko yung ginawa para ipahiya ka. Eh ano? Anong excuse mo, Mr. Improvise Master? Doon ko natuklasan na mas effective ako kapag nag-improvise ako. Pag masyadong rigid yung script, parang hindi natural na lumalabas sa akin. Eh kung sinabi mo lang sana noon, baka hindi tayo nag-away ng todo. Kahit naman sinabi ko, feeling ko pagagalitan mo pa rin ako eh. Malamang, sinira mo yung plano ko eh. Kulang na lang ipatawag ako ng dean sa kahihiyan. Tapos grabe din yung reaksyon ng lahat noon. Pero kita mo, mas tumatak yung performance natin. Hanggang ngayon pinag-uusapan mo pa rin. Tsaka nanalo pa yung obra mo nun kahit na ang daming nagulat sa biglaang pagbabago. Ikaw din naman. Pero seryoso, Jax, salamat. Hindi ko inakalang may dahilan yon maliban sa gusto mo lang akong inisin. Farah, gusto kong aminin ng isang bagay. Ano yon? Alam ko matagal mo nang gustong itanong to. Kung bakit ko iniwan yung major stage play na sinulat mo nun. Oo, Jax. Alam mo bang halos 10 taon na yung nakalipas pero hindi ko pa rin matanggap na iniwan mo yung play ko? Hindi ko maisipan ng rason, kundi yung mga bangayan natin noon. Kaya sobrang sama pa rin ng loob ko. Hindi nga. May mas malalim pang dahilan. Ano? Kasi natanggap ako sa isang acting workshop sa ibang bansa. Isang opportunity na hindi ko kayang palampasin. Lalo pat kailangan namin ng pera para sa pang-opera ni Kuya. Alam mo namang sakitin yung si Kuya Lorenzo, diba? Kaya yung nagkaroon ako ng offer, may kasama na ring bayad yun sa akin habang nasa workshop. Ha? Totoo? Oo. At hindi ko masabi nun kasi alam kong magagalit ka. Alam kong binuhos mo lahat sa stage play na yun. Grabe, Jax. Bakit di mo naman sinabi nun? Maiintindihan ko naman yan eh. Sinayang ko yung 10 taon na sinumpa kita gabi-gabi. Tapos yun pala yung rason mo. Ang tindi ng away natin nun, diba? Oo nga. Pero grabe ka. Inisip ko pa noon na iniwan mo ko dahil lang sa away natin. Pikon ka kasi. Ikaw din naman, pero salamat ha. Sa wakas, alam ko na yung totoo. At sa tingin ko, gabi-gabi na rin akong mahimbing yung tulog. Bakit mo naman pinaabot sa 10 taon? Bago mo sabihin sa akin. Salamat din. Ang sagot naman sa tanong mo, ngayon na lang kasi kita nakita tsaka nakausap ng hindi busy sa sarili-sarili nating mga trabaho. Hindi ko nga alam na ikaw pala yung director ng kinuhang play ni Kuya para sa akin eh. At least ngayon, mas okay na tayo. Napangiti na lang ako sa sinabi niya at bigla na lamang bumuhos ang antok ko. Kita ko rin sa mga mata niya na pinipilit na lang niya na kausapin ako kaya napapikit ako at tumayo papunta sa sofa na isa sa props namin. 4:00 na, pero parang hindi pa ako inaantok. Ako din. Baka dahil ang dami nating napag-usapan saka hindi naman nakakapagod na lagi akong nakatayo sa harapan buong magdamag, diba? Urong ka nga, tabi ako sa'yo. Oo nga, siguro kailangan lang talaga nating balikan ng nakaraan para tuluyang makamove on. At para mas maintindihan natin ang isa't isa. Sa tingin mo, hindi tayo nag-away noon? Anong nangyari sa atin? Hindi ko alam. Pero sigurado ako, hindi tayo aabot dito kung wala yun. Sakto ka. Lahat ng bagay may dahilan. Tama. At ang mahalaga, nandito pa rin tayo ngayon. Hindi ko na nga napigilan ang antok ko at napasandal na ako sa sofa habang katabi ko si Jax. Sa punto na ito,
Wala na akong pakialam kung makatulog ako dahil gusto ko na muna talagang magpahinga. Unti-unti kong binuksan ang mga mata ko pagkatapos kong marinig ang mga bulungan sa paligid ko. Hindi ko pa talaga mabuksan ang mga mata ko, pero pagtingin ko sa orasan, doon ako napatayo at napadilat ng sobra. Ano? 3:00 na? Hindi pwede to! Anong problema? Anong nangyayari? Jax! Hapon na! Hindi mo ba nakikita? Ha? Anong oras na nga? Di ba kanina lang madaling araw? Oo, pero 3:00 na ng hapon, Diyos ko! Parang nakatulog tayo ng 1 taon. Paano tayo nakatulog ng ganito katagal? Bakit parang may nag-e-ensayo? May namiss ba tayo? Oh my God! Bakit parang tapos na lahat? Maayos na halos lahat ng props sa stage, oh. Mukhang napag-iwanan na tayo. Mukhang wala na silang pakialam kung magising pa tayo o hindi. Nakakahiya! Paano tayo nakatulog ng ganito katagal? Seryoso, Jax, hindi ako makapaniwala. Nagising din ng mga pagod. Akala namin tuluyan na kayong natunaw sa pagod. Camille, sorry. Sobra kaming nakatulog. Hindi namin sinasadya, promise. Hindi kami tamad. Oo nga, swear. Hindi namin plinano to. Pero grabe, ang linis na ng paligid. Relax. Naiintindihan namin. Halos di na kayo natulog kagabi. Kaya hinayaan namin kayong magpahinga. Pero next time, alarm ha. Pero ang stage, ang gamit, bakit parang ang linis na? Tinapos na namin habang tulog kayo. Sinama na rin namin ang ibang production team para hindi na kayo ma-stress pag nagising kayo. Nag-i-ensayo na rin yung 2 kanina pa para mas maayos ang linya nila. Salamat, Camille. Buti na lang nandyan ka. Ikaw na talaga ang superhero ng team. Oo nga, ikaw na talaga ang reyna ng production. Saludo ako. Sige na, bago pa kayo magpuri ng todo sa akin, magpahinga muna kayo. May pagkain kaming iniwan sa inyo, baka mahimatay pa kayo sa gutom. Ang bait yun naman, salamat ulit. Kayo na yung favorite ko. Mukhang masarap to ah. Parang makakarami ako ng kain sa gutom ko ngayon. Kahit ano masarap pag gutom. Pero seryoso, amoy palang panalo na. Mukhang sabog na sabog tayo. Parang zombie habang kumakain. Literal na gutom na gutom. Ikaw kaya, mukha kang bagong gising na caveman. Seryoso, Jax, hindi ka na tao. Sino to? Hindi ako sanay na may tumatawag sa ganitong oras. Boyfriend mo. Kulit mo talaga, wala akong boyfriend. Teka nga. Dali-dali akong lumabas ng teatro at hindi ko na inayos ang sarili ko dahil tawag lang din naman. Miss Farah, ako pala si Gerald Bianza, isang producer. Congratulations! May maganda akong balita para sa'yo. At malaking opportunity ito lalo na sa pagiging direktor mo. Ito na yung hinihintay mong break. Oportunidad? Anong ibig mong sabihin? Ang script mo, may interesadong Broadway producers. Gusto nilang i-stage international at ito na ang simula ng lahat para sa'yo. Broadway? Totoo ba to? Hindi ako makapaniwala! Oo, pero may isang kondisyon. Kailangan nating baguhin ang ilang parte ng script. Baguhin? Paano? Ano ba yung babaguhin? Gusto nilang gawing mas commercialized, mas mainstream, para mas maraming manonood lalo na sa ibang bansa gaganapin at magiging iba na yung mga aktor. Ibig sabihin, hindi na ito magiging eksaktong kwento ko? Parang mawawala na yung essence nito? Tapos, hindi ang makakasama ko yung gaganap nito? Ganun na nga. Pero isipin mo, Broadway to. International exposure. Ito na yung pangarap mo. Kailan yung deadline ng desisyon? Kailangan ko ng oras para pag-isipan to. Hanggang ngayon lang. Hindi pwedeng magtagal, Miss Farah. Sige, maraming salamat. Mag-iisip lang muna ako. Kailangan ko ng oras. Napatulala ako sa balitang narinig ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko man na pumayag pero paano naman yung mga taong parte ng play ko? Ayokong maiwan sila dito samantalang ako lang yung magkakaroon ng opportunity sa ibang bansa. Pagpasok ko ng teatro, nakita ko silang nagsasaya. May international film offer sa'yo. Lead role rin! Ito na ang biggest break mo. Ha? Totoo ba? Hindi ako makapaniwala. Oo. Malaking production to. At kailangan mong lumipad abroad para sa shooting. Matagal to pre.
Magsisimula ka na agad kapag lumipad ka papunta doon sa loob ng 3 araw. Grabe, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Parang panaginip lang. Sabihin mo congrats, international star. Hindi na kita mahahabol niyan. Farah, okay ka lang ba? Parang tahimik ka. Oo naman, okay lang. Ano pa bang magagawa ko? Farah, sure ka bang okay ka lang? Oo, nakadepende na lang kay Jax kung ano yung pipiliin niya. Hindi ko naman kayo mapipilit sa gusto niyo eh. Sige na, magsimula na tayo ng buong rehearsal hanggang sa dulo. Manghihilamos lang ako. Umalis ako habang patuloy pa rin sila sa pagsasaya para kay Jax. Hindi ko alam bakit bigla akong nalungkot. Dahil gustuhin ko mang tanggapin ang alok ni Gerald, hindi ko kaya na hindi sila ang magiging parte ng Broadway at babaguhin ang ginawa ko. Huminga na lang ako ng malalim at nang hilamos ng mukha. Pagkatapos ng buong gabi na pag-aayos ng mga linya, natapos namin sa simula hanggang dulo ang script. Pinagsama-sama ko ang lahat para kausapin sila bago pa uwiin dahil 10 PM na. Okay, tapos na yung rehearsal. Good job everyone. Bukas ulit ha. Farah, sigurado kang okay ka lang? Kanina ka pa tahimik. Oo naman, medyo pagod lang siguro. Parang hindi lang pagod yan. Wala. Huwag niyo akong alalahanin. Sige na, umuwi na kayo. Late na rin. Hinintay ko muna silang makaalis lahat saka tinignan lahat ng mga gamit. Dumiretso na rin ako sa labas ng teatro at nilock ang pinto. Kanina pa kita hinihintay, Farah. Jax, akala ko umuwi ka na. Hindi kita iiwan hanggat hindi mo sinasabi sa akin yung problema mo. Wala akong problema. Seryoso? Ang lungkot-lungkot ng mukha mo buong ensayo. Tapos sasabihin mong wala lang yun? Sabi ng wala, Jax. Farah, Ano? sabihin mo na kasi. Bakit parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo? Kasi ayaw kitang umalis. Nagulat siya sa mga sinabi ko at maski ako din. Bigla na lang bumuhos ang mga luha ko at hindi ko inaasahan na malalabas ko lahat ang nararamdaman ko. Ano? Ayokong umalis ka, Jax. Alam kong pangarap mo yan. Alam kong malaking opportunity para sa'yo pero ang sakit. Ang sakit kasi. Farah, Hindi ikaw ang dapat gumanap sa lead role. Hindi kita pinili para guluhin ka, Jax. Pinili kita kasi alam kong walang ibang aktor yung kayang magbigay ng buhay sa script ko. wait. Ibig sabihin, alam mo na ako yung gaganap ng male lead. Dahil ikaw mismo yung pumili. Akala ko ba hindi mo alam na ako yung gaganap? Kaya mo lang ako pinili dahil magaling akong umarte? Hindi lang yun. Gusto kitang makita ulit. Gusto kong bumalik ka sa mundong iniwan mo. Gusto mo lang ba talaga akong makita? O gusto mo akong bumalik sa'yo? Wag na nga. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Akala ko ba galit ka sa akin? Akala ko ba wala kang pakialam sa akin? Kasi iniwan mo ako noon. Dahil ba sa stage play? Oo. Kasi simula pa lang gusto na kita, Jax. Pero iniwan mo ako. Sinaktan mo ako nang hindi mo man lang ako tinignan sa likod mo. Farah, Kaya ngayon, parang ang sakit ulit. Dahil kahit anong gawin ko, parang iiwan mo pa rin ako sa huli. hindi kita iiwan. Jax, anong ibig mong sabihin? Hindi ko tinanggap yung alok. Ano? Hindi ko tinanggap ang international film offer. Hindi ko kayang umalis na naman at iwan ka. Hindi ko kayang mawala ka ulit sa mga mata ko, Farah. Matagal na kitang gusto noon pa man. Simula pa lang na nasa college pa lang tayo. Totoo ba yan? Gusto mo ang isang tulad ko, Jax? Baka naman isa na namang improve yan, ha? Hindi na ako mag-i-improve sa'yo. Bakit ngayon ka lang umamin kung kailan gusto ko nang mag-move on sa'yo? Kung kailan gusto ko na mawala yung nararamdaman ko sa'yo? Wait, gusto mo rin ba ako, Farah? Napatigil ako habang hawak niya ang magkabilang pisngi ko. Sa hindi ko inaasahang galaw niya, bigla niya akong hinalikan sa mga labi at hindi man lang ako nakagalaw. Pero kailangan pa rin nating piliin yung pangarap natin, Farah. Ayokong maging hadlang sa pangarap mo. Pero ikaw pa rin yung pipiliin ko. Oo, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng magsama, diba? Hindi ko nahahayaang mawala ka ulit.
at hindi na rin kita hahayaang umalis nang hindi nagpapaalam. Tumigil ang mundo namin habang mas dumidilim ang gabi. Tila wala na kaming pakialam sa mga nakapaligid sa amin basta magkasama kami. 2 taon ang nakalipas at ngayon nasa pila na ako nang maglalakad sa gitna ng simbahan dahil ikakasal na ako. Iba ang saya na nararamdaman ko ngayon at hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na ako sa taong kinamumuhian ko noong college, si Jackson. Farah, ang ganda-ganda mo, grabe. Parang prinsesa ka sa araw na to. Salamat, Camille. Ang saya ko talaga. Hindi lang dahil sa kasal, pero dahil pareho naming tinanggap ang pangarap namin. Hindi ko akalain na posibleng piliin ang pagmamahal at pangarap ng sabay. At ngayon, kasal ka na sa lalaking kasama mong to pa rin yun. Ang saya-saya ko para sa'yo. Habang naglalakad ako sa gitna ng sarili kong kasal, papalapit kay Jax, nabigla ako nang biglang pabagsak ang lakad ko. Mabuti na lang nasalo ako ni Jax. Para, seryoso. Sa lahat ng pagkakataon, ano pa naisipang madapa? Hindi ko sinasadya. Nakakahiya. Take two. Kahit kailan, hindi kita hahayaang bumagsak mag-isa. My clumsy wife. Ang cheesy mo, pero thank you. I swear, pag hindi mo ko nahawakan ng tama, lagi kitang hahawakan at mamahalin ng tama. Mrs. Farah Elise Alcazar Villarama. Mahal kita, my love. Mahal din kita, Jax. Okay na, tapos na, tama na yan. Ha? Ano? Isa pa kaya? Mamaya na yan, para namang hindi ako iuwi, Jax. Fine. Pero tandaan mo, Mrs. Farah Villarama, sa bawat take 2 ng buhay natin, mas lalo kitang mamahalin. At mas lalo kong sisiguraduhin na lagi kang masaya habang sinusulat at dinedirekta ang buhay natin. Napangiti na lang ako sa sinabi niya at hinalikan ko pa ulit siya habang mas lumalakas ang hiyawan ng mga taong nasa paligid namin. Hindi pa rin ako makapaniwala na darating ang araw na ikakasal ako bilang isang international Broadway director. At si Jax naman na isang international theater actor. Wala na akong ibang gusto kundi ang ganitong pagmamahal na pinapangarap ko lang noon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jax at ni Farah. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa ating kwentong na ibahagi ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga nakakatuwang kwentong pag-ibig. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Celadrama.